Mga kababayan, may nangangamoy na balasahan ba o sibakan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Nakakatakot po ito, mga kababayan ko. Ayon sa isang balita ng aking nabasa ngayon lamang, ay meron pong isang tatanggalin daw o mainit sa mata ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kontrobersyang kinasasangkutan nito at sa tindi ng mga nangyayari ngayon. Mahirap po ito, mga kababayan ko. Nakakatakot po ito na marinig na meron pong meron daw pong sisipain. Mga kababayan, ito po yung balita at hindi po ito, paglilinaw ko lang, nabalitaan ko lang po ito at ito po yung tinignan ko. Bago yung nagbalita naman ito, may reliable sources naman din at kilalang media kahit sa loob ng Malacanang. Okay? Napaalala ko lang nagkomentaryo lang ako. Okay, let's do this, mga kababayan ko. Eto, tanan! Medyo magugulat kayo sa ibabalita ko dahil hindi bago ito, mga kababayan ko. Hindi po bago ito, mga kababayan Ito po ay latest. Ang sabi dito, mga kababayan, umuugong, umuugong ang usap-usapang posibleng sipain umano sa kanyang pwesto sa Department of Finance o DOF si Secretary Benjamin Diokno. Ayon, papalitan ni Batangas Representative Ralph Recto. Totoo ba ito, mga kababayan ko? Abay, napaisip ako mga kababayan. Umuugong ang usap-usapang posibleng sipain umano sa kanyang pwesto si Department Finance Diokno at si Secretary Benjamin Diokno. Papalitan ni Ralph, papalitan daw, hindi pa tentative pa to papalitan daw di umano nito ni Batangas Congressman Representative Ralph Recto. Naaalala ko lang, mga kababayan ko, actually Vilma Santos is almost one of the supporters of PBBM if I'm not mistaken. Matindi to, mga kababayan, mga kapatid. Matindi po ito Matindi po ito kung papalitan. Kasi, mga kababayan ko, kahapon lang naibalita natin na si Secretary Diokno ay di umano ay nasangkot dun sa mga issue na nakakaladkad tungkol dun sa zero tariff at na pagbababa ng taripa sa mga magsasaka at isasabay ito sa pagsasarado ng pagre-recess ng Congress. Mga kababayan ko, ito matindi. Parang mapapakanta ka ng bakit dilaw? Bakit dilaw? Bakit dilaw? Hindi bibitaw. Bakit dilaw? Hindi bumitaw. Ako'y giniginaw. Parang mapapaisip ako ng ganun Shoutout kay The Warrior. Di ba? Pero, imagine kung yung nagbalita nito is sources nito, mga kababayan ko, malakas po itong news na to sa loob ng palasyo. Hindi ko na lang babanggitin. Kasi baka mapagalitan ako. Malakas po. Ito po yung tunog-tunugan. Nasisipain dahil nakakaladkad. Naalala nyo kahapon si Senator Amy Marcos kasama sa mga farmers na nagrally dahil yung tarifa ng mga hindi yung mga tarifa, mga kababayan ko, ng mga magsasaka gusto pang bawasan. Nga naman, nag-alala ang ating senadora, nag-aalala rin si Pangulong Bongbong Marcos sa mangyayari kapag ang importer ay sinamantala na naman. Ito ay may kaugnayan mamaya sa babasahin ko po sa inyo. But I think nagkukunik-kunik ngayon ito Pagkukunikin natin mamaya yan. Nagkukunik-kunik yung story patungkol kay Senator Cheese. Bakit ganun? Bakit parang ata pinagtutulungan? Ayoko man hindi naman ako in favor dito. Okay lang naman sa akin kahit si Ralph Recto ang umupo diyan sa BSP. Ako, kung tatanungin mo naman ako, wala namang ang bearing lang naman ng BSP is patungkol sa finance natin, mga kababayan ko. Pero nagtataka talaga ako, mapapakanta talaga ako ng alam mo yung mapapakanta ako ng ganito. Hindi ko talaga ma-imagine pero kunin niyo na lang, mga kababayan ko kunin niyo na lang yung punto ko
kunin niyo na lang yung ibig ko sabihin. Bakit dilaw? Bakit dilaw? Bakit dilaw? Ayaw bumitaw sa iyong galaw. Bakit dilaw? Oh, I hope na nakuha niyo yung sinabi ko, mga kababayan. Kung papalitan ni Batangas Representative, House Representative Recto, why not? Sige lang. Pag-usapan pa natin. Ito pa. Ito. Ito sabi pa dito. Mga kababayan. Ngayon nalaman. Ayan na. Ngayon naman ay nagulat. Ayan na. Ay nagulat na lamang umano. Ayan na. Umano. Ayan, si Diokno matapos ang anunsyo ng Malacanang tungkol sa pagpapatupad ng price cap sa regular meal. At milled rice. Matatanda ang sinabi ni Diokno na wala siyang alam tungkol sa desisyon ng Pangulo. Ano yun? Oh, mga kababayan ko, anunsyo ni Pangulo. Ayan, na naglabas ng executive order para sa price cap ng bigas. Naging kalihim ng Department of Budget and Finance o DBM si Diokno sa administration ng dating Pangulong Joseph Estrada. Itinilaga naman siya bilang governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng BSP sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa source, ayon sa source, unang hiniling umano ni Diokno na ibalik lamang siya sa dati niyang pwesto bilang BSP governor. Subalit mas pinili ng Pangulong Marcos na italaga siya sa naturang posisyon na si Eli Remolana Jr. Sabi dito. Nako. Something wrong. Sabi pa, base sa eksklusibong ulat ng online news ng bilyonaryo. Ito pa, alam mo, pinaka one of the ito lang kwento ko sa inyo. Pinaka chismoso sa lahat. Ang bilyonaryo.com. Promise, ang galing maghalongkat niyan. Ultimo problema ni Andrew Tan. Mga kababayan, na di umano kinakamkam niya daw ang lupa yun sa New Manila. Nahahalongkat ng bilyonaryo. Mga kababayan ko, totoo yan, nagkakasuhan sila ngayon, nagkakasuhan sila ngayon. Imagine nito, nalalaman ng bilyonaryo, there's something wrong. Yan, ikonsidera umano ni Diokno bilang president at Chief Executive Office ng Maharlika Investment Corporation. Hindi na bago ang chismis sa pagsibak kay Diokno sa ilalim ng administration ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Noon nakaraang taon, lumutang din ang mga espekulasyon tungkol sa posibleng pagbibitaw ni Diokno sa kanyang pwesto bilang finance chief matapos umani ng mga kritisismo sa kanyang paghawak ng halaga ng peso at inflation, mga kababayan ko. Ayan. Ito pa, sabi pa dito, mga kababayan ko, sa ngayon, tinitignan umano ni Diokno ang pamunuan ng Maharlika Investment Fund Corporation, lalo na malaki ang makukuha nitong convention package na bagong ahensya kumpara sa inilikha niya bilang BSP governor. Pero, mga kababayan ko, ang tanong kasi dito, mga kapatid, ang tanong po kasi dito, nagtataka lang ako dito sa news na to. Nagtataka lang ako. Alam niyo kung bakit? It's a little minor lang naman na magkaroon ng problema doon sa pinag-uusapan na tariff, mga kababayan ko. It's a little bit Pero mga kababayan, posibleng mangyari ito, mga kababayan ko, some of the Pero ang nakakatakot kasi dito, mga kababayan ko, is yung paghawak ni Secretary Diokno patungkol doon sa mga pagbababa. Kasi nakahawakan niya na pwede niyang papirmahan, pwede niyang ipa-approve na mag-import tayo, nakakatakot din. Ang kawawa dito yung mga magsasaka natin. Ang problema pa nito, mga kababayan ko, ang kinakabahan din ako, sana kung may papalit dyan, yung deserving sana, mga kababayan ko.
Congressman Ralph Recto ay sinasabihan na di umano'y puwedeng pumalit. Maybe hindi pa 'to sure or ano, pag-aaralan pa ng government natin 'yan kung may kakayanan 'to si, Mr. Recto, si Congressman Recto, mga kababayan ko. Kaya niya bang, tapatan yung nagawa ni Diokno rin? Kasi if we say legacy, mga kababayan ko, may nagawa naman din si Diokno. But suddenly, mga kababayan ko, yung Department of Finance natin ay nakakatakot ngayon. Kasi ngayon ko lang din nalaman na puwede pala silang sumunggab sa pangyayari na 'yon. Silang dalawa ni Secretary Balisacan, if I'm not mistaken, na di umano'y inaakusahan na ganyan ang ginagawa sa ating mga magsasaka. Pero mga kababayan ko, kung totoo nga itong sinasabi dito, kung totoo nga na di umano ay tatanggalin o posibleng sipain umano ng pangulo sa puwesto sa Department of Finance si Secretary Diokno, well, it's up to the President kung ano nagawa. Pero for sure, mga kababayan ko, isa lang din ang pagbabasihan nila. Isa lang naman din ang, tutukuyin nila, yung mga nangyari. Yung mga, nangyari. Kasi napapansin ko lang, 'pag nagigipit yung isang ano, nahuhuli, 'pag na-identify at na-determine ng pangulo, ay wala akong magagawa, sinisibak talaga ng pangulo 'yan, mga kababayan ko. Pero yun at yun ang, pinakamalapit na puwedeng mangyari. Kung papalit naman din si Recto, tingnan natin, subukan natin. Kasi ang batas naman natin ngayon na magpapairal niyan, kung qualified naman si Mr. Recto, why not, mga kababayan ko. Kung qualified naman siya pumasok dun, sige lang, walang problema, tignan natin. Pero 'pag may maling nagawa yan, mag-iingay ulit tayo dito, mga kababayan ko. Ang nakakapagod na kasi, hindi tayo makahanap ng perfect na tao para sa trabaho na yan, mga kababayan. Yun ang nakakapagod, para lang sa akin, mga kapatid. Anyway, galing po yan sa Abante Tonight. Okay, sinabi ko na sa inyo, mga kababayan ko, para inyo pong malaman din.